Sister Grace. Magandang gabi po sa bawat isa na nandito. At talaga pong napakabilis ng panahon sapagkat iilang linggo na lang ay anibersaryo na natin sa last Sunday ho ng buwang ito. Tayo magse-celebrate. At hindi po ba kayo masaya na umabot ng 70 years ang ating church? Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan. Amen. At dahil po dito, marami po tayong pag-aaral sa mga nakaraang buwan mula January hanggang sa taong ito. Kung ating susumahin ang ating pag-aaral, nakikita ho natin mga series po ito at pinag-ahandaan ho ng ating punong pastor. Kung saan, naninais niya na talagang tayo ay lumago sa spiritual. At hindi lamang po yun, kundi tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na kagaya ng kaisipan ng ating Panginoon. Kung ating nakikita ho, kung ating mahabot ang kaisipan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng spiritual na kaisipan, tiyak tayo ho ay maglalago. Kaya nga, sa nakaraang linggo, ating pong pinag-aralan kung papaano yung paglakad na may kapangyarihan doon sa pagsunod. At ito ho ay ating hinango sa aklat ng Ezekiel 36:26 to 27, na kung saan na tayo ay binigyan ng pusong malambot ng ating Panginoon at pinalitan niya ang ating pusong matigas, kaya naman tayo ay nakakasunod sa Kanya na kung ano ang ninanais niya sa ating mga buhay. Sapagkat kung sagana ng sa ating sarili, hindi ho natin magawa. Balit sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay nakakasunod. Kaya naman po sa gabing ito, sabi nga, we are studying Spirit-filled life for His church anniversary month of His November. And then we learned last week that we are filled in the power of the walk of obedience to God. But tonight, of course, ang ating pong ihimayin sa gabing ito to discover the Spirit of provided us with a power to walk in discernment. Dito po yung kailangan na mayroon tayong kaisipan o espiritu na mayroong taglay na discernment. Ano po ba ang discernment? At dito po, sabi nga dito sa dictionary, the ability to judge well. In Christian context, perception in the absence of judgment with a view to obtain spiritual guidance and understanding. So, dito po makikita natin, spiritual guidance and understanding. Ito ay ating magamit sa ating spiritual na pamumuhay. Mayroon tayong pagkakilanlan na makikilala natin, malalaman natin kung ano ang patutunguhan nito. Ito ba spiritual o hindi spiritual? Kung minsan, nadadaya tayo na isang bagay na inisip natin ito ay maganda at sa dulo naman ay kapahamakan. And judgment, enlightenment, sabi nga, enlightenment, sensitivity, insight, cleverness, intelligence, sharpness, awareness, wisdom. At ito ay ibig sabihin, wisdom, yung karunungan. Meron po tayong karunungan. At dito sa Tagalog, sabi nga, pag-aninaw. Yung naanino po pa lang ay alam mo na kung saan ang patutunguhan nito. Umisan nga, halimbawa sa isang deal sa negosyo, kapag sila ay nag-uusap, sasabihin ng isa, sabi niya, I smell something fishy. Yan. Hindi atras yung isa. Ibig sabihin, meron siyang discernment. Ibig sabihin, umandar yung pagka-discernment niya na alam niya, hindi ito isang bagay na kung saan na ito ay kabubuti nila. Kaya kung minsan napapasel yung iba, anong sinabi mo? Sabi niya. Pero hindi niya diniretso. Ito ang sinasabi yung pag-aninaw. Yung anino pa lang, alam mo na. Yan. Amen. Kailangan meron tayong spiritual discernment na ganito. Sabi nga, pagkakita, pagkakilala, pag-intindi, pagkaalam, pagkawari. O kaya naman yun sa pagkawari ay, ako palagay ko, ganito yan. Yan, pagkawari. O kaya naman ay mabuting pasya. At ang lahat ng yan ay magkakaroon ka
ng isang kaalaman kung mayroon kang karunungan na nanggagaling sa Diyos, yung wisdom. Amen. Kailangan noon natin yung wisdom na yon na ang Diyos ang pinanggagalingan. At sa Hebrew word po ng discernment and understanding, ito ay bin. Dito, sabi nga, to separate mentally or distinguish, that is generally understand, attend, consider, be cunning, diligently, direct, discern, eloquent, feel, inform, instruct, have intelligence, know, look well to, mark, perceive, be prudent, and regard. Ito ang kahulugan sa Hebrew words na kung saan na bin. Dito naman sa Shama, ganito ang nakalagay sa Hebrew word for discernment and understanding, to hear, listen, obey. So, ito ay napaka-importante kung ating makita. Kapag ito ay napakinggan mo, ikaw ay susunod. So, ibig sabihin, Shama, kapag mayroon kang espiritong ganito, kapag napakinggan mo ito na alam mo na ang Diyos ang pinanggagalingan nito, mayroon kang kagad na pagsunod. Amen? Parang seryoso kayo. Iba ang tingin ninyo. O nakatingin lang kayo sa ating projector. Amen. At dito naman po sa anakrino, Greek word for discern. Dito naman po sa kanina Hebrew, dito sa Greek word. At itong Greek word na ito sa pangkasalukuyan ay ginagamit nga sa New Testament. Na dito sabi, properly to scrutinize. Yung scrutinize, that is yung pigain, yung kumisan na pinipiga o yung talagang sustansya. Yan. Yan ang kinukuha talaga. Ibig sabihin, and by implication, investigate, interrogate, determine, ask question, discern, examine, judge, search. Sabi nga. So dito po talagang ang kahulugan nito ay discern, yung madidiscern mo, yung madidistinguish mo kung saan ito patungo. Ito ay mayroong malinaw na picture sa iyo na ito ang kaiinatnan kapag mayroong kang discernment. Kaya yung mga taong walang discernment, napapahamak eh. O kaya kung minsan ay maraming beses ay nabubudol-budol. Yan. Nakakarinig ko tayo ng mga budol-budol, yung nagsasalita lang yung tao, kung minsan hindi mo pala alam, pinauubad na ang lahat ng jewelry mo o kaya pati laman ng pitaka mo. Kasi nga, wala kang discernment. At nangingibabaw yung isang malakas na espiritu na kung saan na kapag binanggit niya yung tungkol sa material na bagay, ikaw naman na hindi naman masyadong nangangailangan, yung kagad na kaisipan mo ay yung makinabang. Kailangan meron tayong kaisipan na ito ay laging ready bilang isang Kristiyano na kung saan ingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Kapag hindi natin iningi ang patnubay ng banal na Espiritu, karamihan o kadalasan, siguradong tayo ay magkakamali. Kasi dito, binigyan tayong kapangyarihang lumakad ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magkaroon ng discernment. Kasi nga, pinag-aaralan natin na tayo ay lalakad this year o hanggang sa matapos ang taong ito na punong-puno tayo ng banal na Espiritu na siya ang kumikilos, na siya ang resulta ng ating buhay upang tayo ay makagawa ng mabuti at hindi mapagod. Sapagkat sa gana ng ating sarili, kung ating gagawin ang pangharaw-haraw nating buhay o lahat na gusto nating gawin, na ito ay isang bagay na parang pakinabang sa iyo, lagi mong inisip yung sarili mo muna. Subalit, kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno o filled ng Holy Spirit, ang lagi niyang iniisip ay sentro, ay si Kristo. Amen. Kaya kagaya na kung minsan ay nagbabasa ka pa lang habang binabasa mo ang isang kwento, kung ikaw ay filled ng Holy Spirit, papaiyak ka, hindi mo alam lumuluwar. At hindi mo alam na tatapos mo kahit ilang chapter ang iyong binabasa na kung saan ikaw ay inaalalayan o inaantabayanan ng banal na Espiritu. Ito kailangan nating nararanasan sa lahat ng panahon, lalong-lalo na sa ganitong panahon na pasama ng pasama ang mundo. Nakikita ho ba ninyo na pasama ng pasama ang mundo?
na hindi natin alam ay kung ano ang mangyayari. Subalit, isa lang ang siguradong pwedeng pang-awakan ng Kristiyano kung siya ay filled ng Holy Spirit, yung kanyang kaligtasan na mayroon siyang galak, kapayapaan sa kanyang puso. At walang takot. Kasi kung wala sa iyo yun, ikaw ay nababagabag. Lagi mong iniintindi kung ano ang mangyayari. O hindi pa man, pinoproblema mo na yung panghinaharap. Bagkus, mayroon ka ng sinustain na ang Panginoon na tama sa araw na ito. Pagkatapos, iniisip mo na naman yung susunod na linggo. Hindi ko sinasabing hindi mabuti yan. Subalit, kung ikaw ay pinangungunaan ng Panginoon, sa katayuan mo o sa sitwasyon mo na alam mo na nag-provide ng Panginoon, kaya rin niyang mag-provide in the next week para sa iyo, kapatid. Ito ang katotohanan sa bawat ginagawa at pagpo-provide ng ating Panginoon. Hindi mo man naiintindihan, pero lagi kang tinatawid ng Panginoon. Kaya kapag kinukumusta ka, sasabihin mo nga, o kumusta na? Mas mabuti kaysa kahapon. Amen. Ito ang mga positibong pananaw at alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi yung, ay ne, sakto mo. Sakto mo ruguan. Bala na siguro, ang damananin niya, sakto mo. Ibig sabihin, nakakapang lumo sa atin kapag ganoon ang iyong sinasabi. Kinakailangan na ikaw ay may positibong pananaw na alam mo, itawid ka ng Panginoon araw-araw. Kaya sabihin mo, igit na mabuti kahapon. Ito ang ating i-exercise. Ako kahit kailan nila ako tanongin, lagi ko sinasabi yon. Kahit na kung minsan ay meron akong dinaranas na karamdaman, pero lagi, mas mabuti kaysa kahapon. Kasi ayaw kong mangyari na ito ay disaster kaysa kahapon. Hindi ko pwedeng sabihin na kahapon medyo wala akong karamdaman na nararamdaman, pero ngayon mas mabuti. Pero lagi kong sinasabi, mas mabuti ngayon kaysa kahapon. Kaya nga, sa hindi mo namamalayan, may ginagawang himala ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kailangan nadidiscern natin ang estratehiya ng kaaway. Alam niyo po, nilalagay ng kahawayan upang ikaw ay mabitag niya. Upang ikaw ay kanyang mahila, upang ikaw ay kanyang mapahina, at sa ganoon, liliis ang iyong kaisipan na nakasentro kay Kristo. Ang pagkabalahan, ang mga bagay na kung saan na iniisip mo na ito ay gagawin mo para sa iyong ikabubuti, yan ang iyong aasikasuin at yan uubusin mo ang iyong panahon. Kaya kung minsan, nakukuha mo pang mag-overtime sayang. Kasi 35% ang patong dito. Pero, sa salita ng Diyos, kung minsan hindi mo nakukuha mag-overtime. Sa totoo lang po, maging ang aking sarili ay aking tinutulak sa pagbabasa ng Biblia. Akala niyo po ba ay mahirap o madali lang yung kapag nagbabasa ka ng Biblia ay manuyab ka. Kasi pipepen na kayong demonyo. Amen! Alam niyo, ang demonyo, hindi lang electric fan ang ginagamit niya. Imimix niya yung aircon at saka yung pamaypay upang makatulog ka. Kung totoo yan, ako nangyayari kumisan pa nga, nakaganyan na lang sa akin. Konti pa lang yung nabasa ko, pagkatapos napapahiglip, sandali, ba't ako huminto? Kailangan itulak natin ang ating sarili. Amen. Ay, parang ako lang ang may karanasan na ganyan. Wala karanasan na ganyan. Pala, dapat kayo. Amen. Kasi nga, ito ang estratehiya ng kaaway. Bakit? Kasi pinapag-aralan natin ang discernment. Bakit gagawin ng kaaway yun? Alam niya kasi, kapag nag-start ka na nagbukas ng Bible, sasabihin niya, ito na. Ito na ang sandata ng aking kaaway. Kung sinasabi ng Hebrew na ang salita ng Diyos ang siyang tabak na magkabila ng talim, ibig sabihin, sinakbit mo na at iniisip na, makikipaggiran niya sa akin. Kaya, ang gagawin niya, gagawa siya ng maraming estratehiya. Kung minsan, aabalain ka pa ng mga kasambahay mo Kung kailan mo gustong magbasa, uutusan ka naman ng mahal mo sa buhay. O kaya naman may paggagawa. O kaya naman yung mga bata, kung may apo ka, yung apo mo naman, sasabihin niya,
gusto niyang makipaglaro. I mean, maraming estratiya. Pero, yan ho ay kailangan ma-discern natin. Kapag hindi mo na-discern yan, siguradong bansot na naman ang spiritual mong buhay sa araw na yon. Kasi nga, kapag ginawa mo at inuna mo yon ay nakakaligtan mo ng unti-unti. Pero sa bandang uli, sa bandang hapon at gabi, mararanasan mo at nararamdaman mo na ang spiritual mo ay drain. Amen. Drain siya. Kasi nagkulang ka nga doon sa from the start na sana na ikaw ay nagtuloy-tuloy pero inuna mo na naman ang isang bagay na kung saan na ikaw ay naliis, wala kang discernment, kaya ikaw ho ay nagkakaroon ho ng drain doon sa spiritual na kung saan ang nagpapakain sa iyo ang banal na espiritu. Kaya nga, napaka-importante po na ma-discern natin ang ating sarili kung papaano lumakad o ma-discern natin ang kilos ng kaaway. Alam niyo po sa gyera, kapag nananalo lang ang mga matalinong lumalaban sa gyera, kapag nadidiscern nila ang estratiya ng kaaway. Nasa gyera tayo Mula nung nag-born again ka, kapatid, nagpasya ka na ikaw ay kalaban at kaaway ng Diablo. Kaya laging may gyera sa lahat ng oras sa iyo sa pamamagitan ng Diablo. Ngayon, alamin mo ang estratiya niya upang sa ganoon lagi kang magtagumpay. Balit, sinabi na naman ng Panginoon sa atin na ito ang weapon. At sinabi pa nga na walang almas na pwedeng manakit sa atin sa aklat ng Isaiah. Ibig sabihin, hindi pa gawa ang mga almas na kung saan na makatatalo sa atin. Kung ganoon, kung ang salita ng Diyos ang siyang magiging sanhi ng panalo natin sa Kanya, bakit natin ito gagawin na ipagpaliban sa ating mga buhay? Kaya, ang last days na ito, kailangan ho na talagang gugulin natin ang ating panahon doon sa ginawa at ibinigay ng ating Panginoon. Ito ang bibig mismo ng Diyos na nagbibigay kasagutan sa atin kapag umiingi tayo ng discernment. Amen. Sana po, bawat isa sa atin ay mabago ang kaisipan ngayon. Hindi ko sinasabing kayo. Sana po, bawat kaisipan natin. Sinasali ko ang aking sarili. Sapagkat totoo nga na ito ay nangyayari sa bawat buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga kapatid, dito sa aklat ng Unang Korinto, chapter 2, verse 14 and 16, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not a subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so that as to instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Tayo ho ay blessed. We have a mind of Christ. Ang kaisipan ni Kristo ay nasa sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon na tayo ay nire-remind sa pamamagitan ni Pablo na mayroon tayong advocate na magtuturo sa atin. Sa aklat ng John, sabi ng ating Panginoon, kahit ako'y lilisan at hindi nyo ako makakasama, subalit kailangan mangyari ito upang yung advocate na siyang kaaliwan ninyo ay inyong makasama ang banal na Espiritu. At siyang magtuturo sa inyo, sa bawat isa. Kaya, kung wala man ang katawang lupa ng ating Panginoon na nasa langit, subalit kasama pa rin natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sinabi ko nga, hindi nyo ba nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? That means, ang Holy Spirit ay nagdudwell sa ating katawan, hindi lang sa ninanais natin pag sasabihin natin, welcome Holy Spirit. Ito ay mali kasi Yung naisip natin kasi na iniisip natin, wala sa atin ang banal na Espiritu, kaya wini-welcome natin Alam niyo po, kung tayo'y templo ng banal na Espiritu, bakit i-welcome mo ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba ay nandoon sa labas ng pinto at sasabihin mo, welcome Holy Spirit, para pumasok ka sa akin? No. Nasa sa atin pa rin. Tayong magpasya,
Tayo ho ang gumawa kung papaano kikilos ang banal na Espiritu ng Diyos. At tandahan mo natin, anumang bagay na ating didesisyonin o gagawin, kung hindi tayo magpa-participate, hindi makakakilos ang Panginoon. Amen! Kontrolado ng Diyos ang lahat. Subalit, ang isang bagay na hindi niya kontrolado, yung free will ng tao na hindi pinakialaman. Binigay na libre yan. Ito ay libre at ito ay gift ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nakita ni Satanas aba, ito. Binigyan siya ng regalo at hindi pinakikialam. Ako ang makikialam, sabi ni Satan. Kaya anong ginagawa ni Satan? Sinasakyan niya lagi ang free will natin. Ang gift na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi pinakikialaman ng Panginoon, siyang nakikialam. Lagi. Kung minsan nga, maraming beses, kaya pag may nagpapatotoo rito, sasabihin nilang, nagsalita sa akin ng diablo at narinig ko. Ang nakakalungkot, mas naririnig natin ang tinig ng diablo kaysa tinig ng Diyos. Ito ang nakakalungkot. Bagkus sinabi ng Panginoon, ang aking mga tupa, alam nila ang aking tinig. Subalit, bakit hindi natin marinig ang Diyos? So meaning, nasa sa atin kung paano natin marinig ang Panginoon at kung paano malalaman natin kung ano ang nais at gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi nga, hindi niya pinakikialaman kung ano ang iyong desisyon. Kapatid, kung pinakikialaman ng Diyos yan, para ka na lang ng robot at hindi ka malaya. Amen. Di tayo ginawang robot ng Diyos. Pero, kung nasa sa atin ang kaisipan ni Kristo, ano ang gagawin natin? Kailangan, kung anong ninanais ni Kristo, ang siyang ating nagagawa, sapagkat ang kaisipan ni Kristo ay nasa sa atin. Therefore, tayong mga Kristiyano na kanyang tinawag at pinili, mayroon tayong tangan na buhay na walang hanggan, tayo'y tiyak na ligtas. At kung papaano lang natin gamitin ngayon ang kaisipang ito na ibinigay sa atin. To discern. Kaya nga, dito, sabi nga, we have the mind of Christ is a very powerful declaration of Apostle Paul. Si Apostle Paul sinabi niya, this is not to say that we are perfect in everything that we decide with our minds. Subalit sabi niya, but we can have the mind of Christ if we let the Holy Spirit lead us. Tandahan mo natin, he who led in the Spirit is the children of God. Ang sino man pinangungunahan ng banal na Espiritu ay siyang anak ng Diyos. Amen. Kung ang nangunguna sa atin ang Espiritu ng demonyo, hindi tayo anak ng Diyos. Masakit pero ito ang katotohanan. At hindi ho namin ito tinatakpan sa pulpitong ito kung papaano, kaya sa ganoon ay mamulat tayo sa katotohanan. So, empower the walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern the will of God. Ano ba ang will ng Diyos? Dito ho, for this reason, sabi nga dito sa Colossians 1, 9-10, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ano ang binigay ng Espiritu? So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Ano ang Espiritong ibinigay niya sa atin? Binigyan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos upang makapamuhay tayo. Sabi nga, that you may live a life of worthy, karapat-dapat sa kanyang paningin. At kung tayo ay nagiging karapat-dapat sa kanyang paningin, sabi nga, ano ang mangyayari sa atin? Ang sabi niya, bearing fruit in every good works, growing in the knowledge of God. Ngayon, ito ang kaisipan ni Kristo na nasa atin. At kapag iyan ay ginamit natin, tayo ay mamumuhay ngayon na karapat-dapat sa Kanya. At hindi lamang yan, magbubunga tayo ng mga bagay na ang Diyos ang nagkakaloob nito. Alam niyo po,
ang pera ang pinakamaliit na blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kuminsan kasi, kapag tayo ay umihingi, lagi nating inuuna yung kapag may pangangailangan, financial kagad ang inihingi. Nakakalimutan natin na hindi naman magbibigay ng eksaktong financial ang Panginoon sa kanyang pamamaraan na nakabasta ang pera at ihahabot na lang sa iyo. O kaya naman yan ay nakasalansan na, nakamaleta na at pagkatapos ay blessing na lang na ibibigay sa iyo. Binigyan ho tayo ng kakayahan ng Panginoon at kalakasan. Kaya kung nandito sa ating katawan o katauhan ang kaisipan ni Kristo, hihingi tayo sa Kanya kung ano ang ninanais ng Diyos sa atin. Hingin natin kung ano ang will ni Lord. Upang sa ganoon, kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, ang siyang pinakamahinam na mangyari sa tao at hindi ang kagustuhan ng bawat isa't isa. Alam niyo po, kung ang kagustuhan lang ang ating titimbangin, yung kagustuhan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may plano na sa tao, mula't mula pa, mula sa sinapupunan natin hanggang sa pagsipot natin sa mundong ito, mayroon ng plano ang Diyos. At iyon ang gusto nang mangyari na makita ang blueprint na ginawa niya para sa iyo, kapatid, at para sa akin. May blueprint ang Panginoon. Di ba kapag tayo may pinagagawa, may kailangan may blueprint at ito ay masunod. Ang blueprint ng Panginoon kinakailangan masunod sa atin. Pero ang nangyayari hindi. Puro revise. Ayan. Kung may blueprint ng Panginoon, kung minsan nire-revise natin. Ito ang kanyang pamamarahan dahil inisip natin mahirap, liliis tayo. At doon sa magaan natin gagawin. Kaya anong nangyayari? Yung construction na gustong makita sa atin ay marupok. Hindi ho matibay. Sapagkat ang ginagawa natin, dinadaya natin yung construction na gustong makita niya sa iyong spiritual na pamumuhay. Amen! Galit na ata sila sa akin. Discernment ang pinag-uusapan kasi eh. Amen! Yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon para mawalan ng tension. Yan. Nakakabawas ng tension. Amen! Dito po, sabi nga, sa Colossians 1:9-10, for this reason, since the day we heard about you, sabi nga, doon sa ating binasa, ano ho yung kahuli-huli? To growing in the knowledge of God. In the Romans 12, chapter 2, ang sabi naman po, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Yung mga kultura na nakagisnan, yung mga bagay na iniwan ng ating mga nasirang lolo at lola. Kaya kung minsan kapag tayo nag-uusap, ay wala yan sa nasira kong lolo, ganito yan. Yung parang binibida mo pa ang yung lolo at lola. Yung mga ancestors na iniisip mo na sila'y magaling. Pero ang katotohanan po yan, ang sabi niya, for the reason, ang sabi ng Romans, stop imitating the ideals and opinion of the culture around you. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Ibig sabihin, alisin lahat yan. Yung transform na kung saan na may nakadeposito pang mga kaisipan doon sa mga matatanda na kung saan yung mga hula-hula at saka yung mga alamat na sinasabi, alisin na natin lahat yan. Papalitan natin ngayon sa spiritual na kung saan na itinuturo sa atin ng ating Panginoon sapagkat ito ang magdadala sa ating kinabukasan bilang matatag na spiritual at mayroong will ang Diyos sa atin. Sabi nga, the will empower you to discern God's will as you live a beautiful life. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, beautiful life. Yan ang gusto ng Panginoon. A beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Dito pa lang, okay na. Yun pala ang plano ng Diyos. Kaya, doon sa limang tipan, kung aatras kayo, Jeremiah 29:11, ito saklaw niya ito. Anong sinabi niya? Na hindi tayo masaktan, kundi bibigyan niya tayo ng pag-asa at kinabukasan na maganda. Amen! Kaya nga, kung tayo ay pipili ngayon kung paano tayo kumilos, kung paano tayo lumakad doon sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon,
pipiliin na natin ang ninanais ng Diyos na siya ang mangyari at hindi ang ating sarili. Amen? Ito ang igit na mahinam. Sa Ephesians 5:15 and 20, sabi nga, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. So dito, pinag-iingat ni Pablo ang mga Efeso, sabi nga, be very careful. Sabi nga, then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So kung meron kang oportunidad doon sa ninanais ng Diyos sa iyo, kapatid, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpaliban. Yung sinasabi ko kanina, kapag pinagpaliban mo yan, masasapawan ng mga kaabalahan na pangaagaw ng kaaway. Alam niyo ho, napakagandang aklat ng nabasa ko, The Bait of Satan. Kung minsan hindi natin alam yun, pain ni Satanas yan eh. Kaya pag nagbigay ng pain di ho ba sa isda, pag naglagay ka ng pain, pag kinagat yan, uli siya. Ganon din ho tayo. Kapag yung bait ay ating kinagat, uli tayo. Kaya alam nyo yung mga tukso o mga kasalanan, yung tukso hindi magiging kasalanan kung hindi mo kakagatin. Nakita mo ang tukso, halimbawa yung tukso ay nilapit sa iyo. Kapag hindi mo kinagat yan, hindi kasalanan. Nagiging kasalanan yan kapag yan ay kinagat mo na. Kaya dito, mayroon no tayong dapat gawin. Ang sabi nga ni Pablo, maging sa mga taga-Epeso, kinakailangan na maghingat kayo. Maghingat kayo, ang sabi niya. Kasi nga, dito, mayroon pa rin na, kung ating, therefore, do not foolish but understand what the Lord's will is. Ito ang kanyang sinabi. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Bakit binawalan tayong uminom ng alcohol ni Pablo? Alam niyo ho, kapag ang isang tao na lango sa alcohol ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa o wala na siyang kaiiyan. Amen? Parang walang lasenggo rito. Ako lang ata nung unang panahon. Amen po ba? Yun, marami na ang nakainom. At kapag lango, wala na hong pag-intindi. Alayang marine. Walang hiyayan. Ngayon, dito, ano ba ang pagkapareo na binanggit dito sa verse na to na kung saan na tinuturo ni Pablo? Meron ho dito. Sabi niya, do not get drunk on wine which leads you to adultery. Instead, sabi niya, be filled with the Holy Spirit, speaking to one another, to psalms, hymns. Dito, alam niyo ho ba ang lango o yung lasing sa banal na espiritu, parehas lang ng walang iyang tao. Aba, nag-isip sila. Paano yun, Pastor? Holy Spirit yun, at pagkatapos ito naman ay sa alak. Paano? Meron nung pagkapareo. Pareho kayong walang hiya dapat. Amen. Yung hindi ka nahihiya na ito'y ibahagi mo ang salita ng Diyos sapagkat ikaw ay lango sa Espiritu ng Diyos. Kung magawa niya yung lasing na lango sa alak ay walang hiya, bakit na ikaw ay punong-puno ng lango sa Espiritu ng Diyos na hindi mo magawa na ipamalita ang mabuting balita? Yun ho ang pagkapareho nun. Kaya sinabi ni Pablo, instead, ang sabi niya, dito ka magpakalasing sa Espiritu ng Diyos. Kaya kapatid, kapag ito'y nangyari sa atin at madidiscern mo, ikaw na isang Kristiyano na lalabas sa pintuang ito, na ikaw ay binagong Kristiyano. Amen. Binago ka kung ito ay ipamuhay mo. Kaya nga, when you have no idea what to pray, the Holy Spirit guides us to His will. Kapag nananalangin ka po na, minsan nananalangin ka, wala kang alam na ipanalangin eh. Pero, kung iingin mo sa banal na Espiritu, kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo, at ipagkakalob niyan,
Maaaring kung minsan sa iyong panalangin ay hindi ka manggagamit ng maraming panalangin. Kundi, ikaw lang ay laging nagpapasalamat at umihiyak. Naranasan niyo na po ba na kayo ay nananalangin at sinasabi ninyo, instead na lalabas ang word sa inyo ay nasa ilalim ka ng puno o sa isang bagay, sasabihin, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bakit? Naririnig mo ang salita ng Diyos sa iyong espiritu. Ito ang pinakamasarap, yung sumasagot ka lang. Yes Lord, yes Lord. Yung intayin mo siya. Kasi subukan mong manalangin ng manalangin na walang umpay, na yung parang mabilis at saka yung parang pinapakita mo lang o sasabihin mo lang na ang oras na ito ay kailangan na gawin mong religious day yung sarili mo na kaya mo ginagawa yon ay hindi naman parang routine. Parang routine na lang. Alam niyo po, ang mas maigi yung mayroong kang paghinto na pakinggan mo kung ano ang bulong ng Espiritu. Kaya kung minsan, napapaiyak ka. Yun nga lang na kung minsan nagwawalis ka, mapatingala ka kahit tumailang yung ibon. Tapos nakita mo yung ulap, ang ganda ng korte ng ganon. May sinasabi ang Diyos. Sasabihin ng Panginoon, tingnan mo kung di ako totoo, napapasayaw ko ang hulap. Yun, salita ng Diyos yun. Kung minsan pa nga, ihihip ang hangin. Pawis na pawis ka at ikaw ay pagod, pagkatapos may biglang hihip na malamig na hangin. Tapos sasabihin ng Panginoon, eto ako. Pagkatapos sasabihin, ay kanyaman ng hangin. Pero itang angin ng dinda mong manyaman, akalingwan may angin. Di ba? Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kailangan araw-araw mayroon tayong positibong pagpapasalamat sa Diyos. Kapag gano'n ang nangyayari, marami pang sasabihin ang Diyos sa iyo, kapatid, at yan ay hindi hinto, sapagkat siya'y natutuwa habang siya ay yung pinupuri. Yun ay isang bagay na pagpapakita ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga, wag nating ayahan ang ating kagustuhan ng mangyari, kundi ang kagustuhan ng Panginoon. Kapag ang kagustuhan ng Panginoon ang nangyari, tiyak mayroon yan na ipagkakalob sa iyo na kakayaan. At kapag ikaw ay umingi, sabi ko nga, ng isang bagay na kung saan na gusto mong makaangat sa buhay, hindi pera ang hingin mo. Ayon sa Deuteronomy, verse 8 and 18, anong sabi? Dito, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Today. Ano sinabi? Hindi mo yung sinabi na noon, ganoon ang pagkilos ng Diyos. Dito, nababasa natin, anong sinabi sa bandang uli? Sabi nga, which is swore to your ancestors as it is today. Nangako. Sa palagay niyo po ba ang Diyos na nangako sa atin ay yung Diyos na mahigit 2,000 taon na nangako sa ating mga ninuno na kay Abraham, at siya ang Diyos na hindi tumutupad ng kanyang pangako. So sabi nga, kabaging sa panahong ito na ang lahat ng ipinangako niya ay tutuparin niya, binigyan tayo ng abilidad na kung papaano tayo ay kumita o mag-produce ng wealth. O ikaw ay makabili ng tahanang magara, makabili ng magandang sasakyan, at magkaroon ka ng deposito sa bangko na mayroong malaking alaga. Ability. Kasi kung pera ang hiingin mo, wala kang ability. Pera ang hinihingin mo, pagkatapos, kumotos ka naman. Aba, diaper lang ang katapat niyan. Di ba? Ability ang hingin natin. Yung abilidad, makakapag-produce ng wealth yan. Hindi yung eksaktong kagad pera. At pag hiningi mo yan, alam ng Diyos, i-guide ka ngayon kung ano ang will ng Lord. Ang will ni Lord, kaya ka bibigyan ng malaking alaga na ikaw ay yayaman upang ikaw ay magamit niya sa kanyang ubasan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi nga, abilidad ang binigay niya eh. Alam mo, may takot ka ngayon, ay, galing kay Lord to, hindi sa akin, hindi sa akin. At ngayon, magaan mo nang maidadala ang para sa Kanya, sapagkat ang abilidad ay yung iningi sa Kanya. Kasi yung mga instant na dadaloy ang yaman at perang pinansyal, di mo na makita rito, wala na sila rito. Wala na sila rito.
Kasi nga, biglang yaman na kung saan na parang akalan. Pag nabalitaan mo, o kumusta sila ngayon? Ay, wala, naubos lang sila. Ayun, nagkawatak-watak ang pamilya nila. Nakakalungkot. Pero dito, ito ang pangako ng ating Diyos sa ating mga ninuno at maging sa atin. The key to your success in life is to discern God's will. Tandaan ninyo, kapatid. Ito ang susi. Iyan ang susi. And number 2, empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern good from evil. Dito makikita ulan. The last days we are living in a mark by the growings sa yung pasama at saka mga bagay na kung saan na ginagawa pa ng mga tao na hindi mo namamalayan. Subalit, hindi sa kanilang pansarili yan. Tandaan mo natin. Bagay na kung saan na, we need to discernment. The guidance of the Holy Spirit is to distinguish between evil and good. Tandaan mo natin. Yung mabuti at masama, yan ay ituturo ng banal na Espiritu. At ililid ka na yan. Kasi ang Espiritong sumasayo ay Espiritu ng Diyos. Kaya, ang Espiritong nakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang banal na Espiritu ang sumasagot sa iyo. Kasi yung Espiritong ibinigay niya sa iyo ay Espiritong buhay at hindi Espiritong patay. At yan ay nanggaling sa Kanya. Kaya naman namamalayan mo ngayon kung ano ang ninanais ng Panginoon at alam mo ngayon kung ano ang mabuti at masama. At alam mo kung ito ay papunta sa kapamakan o hindi sapagkat mayroon kang discernment. Isaiah 5:20 to 21. How horrible it will be for those who call evil and good evil. Who turn darkness into the light, light into the darkness. Who turn what is a bitter into something sweet, and what is sweet into something bitter. How horrible it will be for those who think they are wise and consider themselves to be clever. Ibig sabihin, ito ang mga taong baligtad ang kaisipan, na kung saan ang masama ay ginagawang mabuti, at ang mabuti ay ginagawang masama. Ano po ba ito? Ang masama na kung saan na ginagawang mabuti ay mga bagay na kung saan sa kanilang mga pansariling ngangarin. Nagpapayaman sila sa kanilang pansarili. At sinasabi nila na sa diskarte ko ito kaya ako ay nagkaroon. Subalit, kapag usapan na ang mga biyaya sa ganitong pagkakataon, may nagdadalawang isip na, sandali, ba't pinag-uusapan kagad yung peras at charts? Di ba sabi niya, baligtad ang kaisipan ninyo, sabi niya. Alin bang mabuti? Na ang pinanggagalingan ng lahat ng yaman ng Diyos at pagkatapos hindi mo isasali ang Diyos? Hello? Mga kapatid, ganito yung mga kaisipan ng baligtad na kaisipan. Lagi natin sinasabi sa ating sarili, bakit pinag-uusapan ng pera sa church? Lagi na lang pera, lagi na lang. Kapatid, tandahan ninyo, ang lahat ng dumarating na biyaya sa atin, ang nagbibigay ang Diyos. At ang binibigay ng Diyos na 100%, nakikiusap lang na maging matapat ka sa 10%. Habang ikaw ay hindi nakakagatupad doon sa sinasabi niyang kailangan maging generous ka. Kung iisipin mo, kung kukwentain mo lagi, ako, milyon nang sinasabi ko Mahirap bang itahit sang 2 milyon? Walang sumasagot. Kasi, ang sabi niya, 2 milyon ang ni Pastor. Kung bigyan ka ng 20 milyon ng Panginoon ngayon, mahirap po ba ang 2 milyon? 18 milyon yung sa'yo, 2 milyon lang yung sa kanya. Kasi kapag narinig ang ganoon, sasabihin na, karagul na naman. Nakalimutan niya yung sa kanya na ibinigay ng Diyos na napakalaki. Ito ang kaisipan ng tao. Baligtad, sabi nga. Anong sabi ng Isaiah? Ito ang baligtad na kaisipan, sabi niya. Nakakalimutan niya ang blessor. Ang nagbe-bless sa kanya. Akala niya, siya ay mayroong malihit na bangko sa kanilang bahay na central bank na nakakagawa ng pera at siyang gumagawa. Hindi niya alam na ang gumagawa ang Diyos at ibinibigay lang sa kanya at pinagkakatiwala.
Sana po mabago ang ating kaisipan ngayon. Yun ang will ni Lord, na ibalik ang para sa Kanya. Tandahan mo, kapatid, kung hindi ka pa nagbabalik ng para sa Kanya, subukan mo lang siya. Anong sabi niya doon sa Malakias 3:10 na kung saan, sa lahat ng bagay, hindi sinabi ng Panginoon at siya'y namumuhi kapag siya'y sinusubok mo. Pero sa salitang ito, sinabi ng Panginoon, subukin mo ako, sabi niya. Sa Malakay 3:10, nagpapasubok ang Panginoon. Dito sinabi niya, bring the wool tithes in the storehouse, that there may be food in my house. Test me. Sabi ng Panginoon, test me. Ano ba, pagkatapos mong sinubok, ano ang kanyang sagot? In this says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, and there will be no room enough to store it. Paano mo papagkasyain kung bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng bintana ng langit? Yung pinto ng Calvary, ano lang yan eh. Nung ginagawa ko yung sliding door niyan, dalawang 8x8 na plywood lang ang laki niyan eh. Kung durungawan ng langit ang bubuksan ng Panginoon. The floodgates. Saan mo kaya ilalagay at ikakasya ang pagpapalang ibibigay ng Panginoon? Kaya nga, kung gusto mo, kapatid, test the Lord. Subukan mo siya. Huwag kang mag-take chance sa mga loto, weteng o ano. Ipunin mo na lang yan. Ibigay mo kay Lord ang para sa Kanya upang sa ganoon siyang masubok mo. Sa ganoon, sinabi ng Panginoon, hindi sinungaling ang dakilang Diyos. Amen. Dito ho, sabi nga, we can ask God for a discerning heart and distinguish between right and wrong. 1 Kings 3:9-13. Ito po ang kwentong ito ay kay Solomon. Sabi nga, so give your servant and discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administrating justice, I will do what have I asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will be never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, sabi pa rito sa last, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Ito ho ang panalangin at iningi ni Solomon. Panginoon, hindi ko po kayang pangasiwain ang mahigit na 10 milyong Israelita. Bigyan mo kong wisdom upang sa ganoon sila ay mapangunaan ko. Pero anong sinabi ng Panginoon? Yaman din na ikaw ay umingi ng discernment at hindi ka naman umingi ng mahabang buhay o mamatay ang iyong mga kaaway na nakikipaglaban sa iyo. Ang hiningi mo ay aking ibibigay at hindi lang yan. Plus, ayan, bonus. Bibigyan kita ng Mercedes-Benz. Bibigyan kita ng palasyo. Bibigyan pa kita ng bank book na puno ng billions na kung saan na mayroon kang nakalagak. Ayan, sinabi niya. Para sa ganoon, ang sabi niya, wala kang katulad sa lahat ng mga hari. Amen! Ganyan po mamigay ng sagana ang ating Panginoon. Ang ating Diyos, namimigay siya at hindi nalulugi abang ikaw ay humingi kung ang puso mo ay mabigyan mo siya ng kapurihan, kapatid. Walang umpay at walang patid ang daloy ng pagpapala sa buhay mo sa lahat ng panahon. Yan po ang Diyos natin. Diyos na hindi ka inaagrabyado. Siya ang Diyos na kung saan na mayroong kagalakang magbigay sa kanyang matapat na anak at abang sila'y pinagpapala,
kapag sila naman ay nakakagawa ng kapurihan sa Diyos, hindi iinto ang pagpapala. Amen. Kaya nga, sabi ko, subukan natin. Sa ganoon, mabago naman ang ating mga kaisipan. And sabi nga ho rito, we can learn distinguish good from evil to this studying God's Word. To learn, it will be need to the practice to the Word every day. Kailangan practice natin every day. Hebrew 5:13-14, anong sabi? Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature who, sabi nga, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ito, nakikita natin. Kasi yung gatas na kinakain ng isang hindi mature, o kaya naman yung mga salita na kung saan na iniisip niya na hindi angkop sa kanya, hindi ito magkakaroon ng pakinabang. Kaya kung gatas lang ang gusto mo, para kang infant. Subalit dito, binigyan ka ng Diyos na pagkaing matigas, pagkaing masakit, at yan ang kanyang salita. Upang sa ganoon, magkaroon ka ng discernment at ikaw ay matrain na ma-distinguish mo kung ano ang evil and good. Bakit to? Ayaw ng Diyos na hindi mo ma-discern ang mabuti at masama. Alam niyo po ba na ang Diyos po ay ano sa kanyang mga anak, yung kusintidor sa kanyang mga anak na matapat. Yan. Kusintidor ang Diyos. Kumisan hindi na niya pinanalangin dahil siya'y matapat, ibibigay pa ng Panginoon yung parang suol na dumarating sa iyo. Ganyan po ang Diyos natin. Kasi nga, puno siya ng biyaya, puno ng pagpapala. Kasi kung hindi niya ipamigay ang mga biyayang yan, na hindi naubos ng nauna sa atin, upang lumaganap ang salita ng Diyos, sabi nga ni Pastor Manny, gagamitin ko, napatawa nga. Kung ang church daw natin ay, ang pangalan ng ating church ay Poor Church. Meron pa kayang papasok dito? Halimbawa, saan ka ba nagsisimba? Sa Poor Church. Yung walang perang usapan. Pasok kaya ang tao? Halimbawa, may kakaya siya. Saan po kayo pupunta? Ini-invite po namin kayo. Ano yung church mo, kapatid? Doon po sa Poor Church. Pupunta kaya ang tao? Bakit? Kasi nga, gusto ng Panginoon na managana tayong lahat. Amen. Ayaw ng Diyos na wala tayong kakayaan na magbigay ng kapurihan sa Kanya sa pamamagitan ng mga finances. Gusto ng Diyos na magdala ka ng ikagagalak niya. Iyan ang mabangong samyo para sa Kanya upang lumaganap ang Kanyang salita. At iyan ay mga bagay na ito ay mabuti. Hindi evil yon, kundi ito ay good. At ito ay mabangong samyo sa Kanya. Kaya yung iba na nag-aawat, evil yan. Sabihin mo, get behind me, evil o Satan, sabi mo. Kapag may sinasabi siya, upang sa ganoon ay hindi ka makontra sa gagawin mo. Amen! Diditakla yata rin ka. Nyapin. So, dito sa aklat ng Acts 17:11-12. And the people of Berea were more open-minded that those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. As a result, many Jews believed, as did many of the prominent Greek women and men. Nakita ho nyo dito? Anong sinabi? Ang turo ni Paul at ni Silas, pinag-aaralan ng Berea. Kasi tularan ho natin sila kung totoo ang aming mga sinasabi rito. Upang pag-uwi ninyo, buksan ninyo, alin ba ang sinabi ni Pastor John dito? Babasahin ko nga. Nasa sayo kung papaano mo, kapatid, na interpret sa iyong sarili at ingin mo ang gabay ng banal na Espiritu. Para sa ganoon, masumpungan mo kung totoo o hindi ang mga sinasabi nila dito sa ibabaw ng pulpito. Sila ho, ganoon ang kanilang ginagawa. Kaya nga, ano ang sinabi? As a result, many Jews believed, as did many of prominent Greek and women and men. Maraming mayayaman at prominenteng tao na naborn again noong panahong yaon.
Kasi nga, nakita nila na totoo ang sinasabi ni Paul at ni Silas. Prominente ho yan. May posisyon sa lipunan. Mayayaman yan. Kaya kapatid, gusto mo bang mawin ang mga prominente sa CU mo? Kung anong totoo, ipangaral mo. Huwag mong daplisan na, ay, hindi ko nasasabihin ito, baka sabihin niya, pera lang yun. Hindi, diretsaan na. Kasi bakit ka magpapagod? O kung iniisip mo na sinesyeran mo siya, na iniisip niya, ninanakaw mo ang kanyang pera, at gusto mo lang madala, ay, hindi, diretsaan na yan. Para sa ganoon, kung totoong siya ay sa Panginoon, gagawin niya kung ano ang kanyang natutunan. Amen. Huwag mo na ngayaan na tumanda pa siya na kapag siya ay hindi na makalakad at makasasabihin niya na, hindi ko alam kung saan ko ilalagak ang aking kayamanan, napakarami. Ako, konti lang yung mga anak ko, yung parang nag-iisip siya kung saan niya dadalhin. Kung dinala niya sa Panginoon, marami pang kaluluwa na maliligtas at marami pang kaluluwa na masisave at maagaw sa impyerno. Amen! Ito ang mabuti. Kaya alam natin, nadidiscern natin ang masama at mabuti. Kaya sa John 7:24, sabi niya, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Referring to the scripture, the word of God, ibig sabihin, kung alin ba yung right judgment? The word of God. Dito, ibase mo kung ano ang pag-judge mo. And Psalms 119 verse 66, teach me knowledge and good judgment, for trust your command. Yung utos mo ay aking pagkatiwalaan, Panginoon. Word of God pa rin. Kasi nag-iumingi siya ng katuruan. Tandahan mo natin, the Holy Spirit o the Holy Word of God is the source of good and right judgment. Tandahan natin. Ito ang pinagmumula niya, the Holy Word of God. Siya, wala nang iba, the source of good and right judgment. Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng kulangin, sapagkat ikaw ay mananagot. At ang Panginoon, ipagsusulit mo kapag binawasan mo o dinagdagan mo ang salita ng Diyos. Ayon ho sa Revelation, sa wakas, basahin ninyo, makita ninyo yan. Sa last chapter ng Revelation. At pag uwi ninyo, makikita ninyo at masusumpungan ninyo. And lastly, empowered to walk in the discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern evil spirits. Kanina, alam natin yung evil at good. Ngayon, madidiscern ngayon kung ano ang mga evil spirits. Alam nyo, totoong mga evil spirits. Yung mga evil spirits, yan ay walang katawan. Kaya kapag ang isang tao ay mahina o walang kakayahan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili, sinusuutan ng mga evil spirit niya, kaya napoposes siya. Kung minsan nakita mo ang isang tao na napakatalino, pagkatapos mga iilang araw siya ay may anxiety. Hindi naliligo, hindi kumikibo, hindi nakikipagkwentuhan. Pagkatapos ng anxiety, malalagay sa kanyang isipan na siya ay outcast. Yung, hindi na ako kagaya nila. Yung iniiwalay na niya ang kanyang sarili. Hanggang sa panahon na siya'y mahina na sa spiritual at yon ay susuutan ng evil spirit, ipoposes niya. Kaya sasabihin niya, kung minsan tatakbo ang isang kaibigan, puntaan po natin yon, Pastor. Bakit? May bumubulong daw sa kanya. May bumubulong daw sa kanya araw at gabi. Alang ito ang bulong. Alam niyo ho, kasi nga, yung kanyang espiritu na walang ugnayan sa Diyos at napakaina niya, sinapawan ng evil spirit. Kaya, pinoposes niya yon. Kumisan, sasabihin naman ng mga psychiatrist, mahina ang kanyang katawan. Yes, kasama ng mahina ang katawan. Pero tandahan mo natin, ang lahat ng yan ay spiritual battle. Spiritual battle ho yan. Tandahan mo natin dito, sabi nga, don't forget that Satan and his demons are always active in deceiving and arming us to in every opportunity by they can get every day, sabi nga. Ibig sabihin, yung hindi lang siguro every day, every time.
Anuhin na natin yung hindi na lang everyday kasi mayroon pang distansya sa everyday 24 hours yun Every time na lang. Ganon ang ginagawa ng kaaway. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mayroon kang giyera sa buhay, kapatid. 2 Corinthians 11, 13 and 15, ano sabi? These people are false apostles. They are deceitful workers who distinguish themselves in apostles and Christ. But I am not surprised, even Satan distinguishes himself as an angel of light. So it is no wonder that the servant also distinguished themselves as a servant of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserves. So, maingat po kayo. Anong sabi? Kailangan ma-discern ninyo ang mga evil spirit. Kung minsan mga pastor ang nagdadala dyan. Kung minsan mga leader. Hindi lahat ng pastor. Kailangan ma-discern ninyo. Paano natin madidiscern ito? In Ephesians 6:12, anong sabi? For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against an evil spirit in the heavenly places. Sila ay nakatira sa hangin. Mas marami pa sila sa atin. Kaya nga, kapag ang mga bagay na yan ay mahina sa spiritual ang isang mangangaral, abay, sasabitan yan. May nakasabit sa baligat, may nakasabit doon sa likod. Kaya kapag naglakad yan ay parang umasta na kung sino. O kaya naman, mayroon naman mapagkunwari na sinasabi. Yung malumanay. Yan. Tingin mo ay banal na aso, santong kabayo. May mga ganyan. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag na kayong makipag-aral sa iba na, kasi kapag nabuksan ninyo yung, sabi ni Soriano, hindi na kinakailangan yung tithes. Ayun, si Soriano, bakal naman kayo paano. Yun. Anong mangyayari? Yung mind mo, nahuhook na niya, unti-unti ng kanyang salita. Tapos dadalhin mo rito. Si Soriano, pastor, sabi na, kapatid, huwag mong sayangin ang iyong oras. Sabi nga, pasama ng pasama ang panahon. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag ka nang magpalinlang kahit kanino. Ito na lang ang i-exercise mo, na gawin mo, at ingin mo sa banal na Espiritu. Lord, turuan mo akong makayanin ko na gawin ito. Tandaan mo. I-remind mo siya. Sinabi mo sa Malakay 3:10, Lord, itetest kita. Baka pag-test mo sa Panginoon, masurprise ka, kapatid, mabigla ka. Yung pagka-test niya sa iyo ay lampas pa doon sa pasado. Average ka pang A. Hindi lang 90. Kasi yan ang iniintay ng Panginoon, yung mag-obey ka. Amen? Mag-obey ka. Sa ganoon ay masubok mo ang Panginoon. The Holy Spirit is our helper in recognizing evil spirit. 1 Corinthians 12, 7 and 11. Hindi ko sigolak to 7-11. Now, to teach one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit of message of wisdom. The another, a message of the knowledge of a means of the same Spirit. And sabi niya, through the Spirit message wisdom, to the another message knowledge by the means of the same Spirit. Pero dito sa 9, anong sabi? Ang sabi niya was sa verse 9, to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by that one Spirit, to another miraculous power, to another prophecy, to another distinguishing between Spirit. So, dito magkakaalaman. Nalalaman mo ngayon kung may nakasabit na demonyo sa kanya o wala. Amen! Kailangan alam natin yan. Ay, ito, alam ko. Bakit siya ganyan? May nakasabit na demonyo. Yung kung minsan ay tanungin mo siya, yung sagot niya ay napakalayo sa tinanong mo. At hindi niya makasabit, demonyo ka nito. Siguro malatiya mo, demonyitaya mo. O kaya nung lalaki na yun, demonyito. Kaya ito, kailangan malaman natin. Ito, sabi niya, to another speaking in different kinds of tongues, and still another the interpretation of tongues.
All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Ito ho, kailangan matalino tayo dito upang sa ganoon tayo ay makadiscern sa daladala nilang mga evil spirit. At yan ho ay mga totoo. Kahit na sino, pwedeng kapitan yan. Kaya huwag kang magsalita o mag-open ng opportunity para sakyan ka ng demonyo, kapatid. Lagi mong huwag bigyang puwang sa iyong sarili. Kapag binigyan mo ng puwang yan, yung nakapagsalita ka, tandahan mo natin, life and death is in our tongue. So speak life. Speak blessing. Not speak curse. Yung iba kasi, puro curse eh. Yung, sakit na nimbi. Curse ito. Sumakit ka, bimbi. Kamal na naman gasolina, kasakit, kamal na. Talaga sumakit ka, bimbi. Amen. Kailangan yung reklamong yan, alisin mo na. Baguhin mo ang iyong kaisipan, sabi nga ng ating aralin. Thessalonians 5:19 to 22. Do not quench the spirit. Sabi nga, huwag mong sakalin. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good and reject every kind of evil. Tandahan mo natin, every kind of evil, i-reject mo. At huwag mong i-quench ang banal na espiritu. Sinasakal mo ang banal na espiritu kapag may gustong ipagawa sa iyo at ikaw ay nagpaliban. Sinabi ng banal na espiritu, magbasa ka muna ngayon. Tapos niya, mamaya na. Mamayang na lang pagkatapos kong kumain. May nikab ka, may patudtod ka, ala na. May quenching banal na espiritu, may sakalyaw. Kaya yung blessing, anong malya? May sakalya naman yung blessing. Isipin ninyo, kasi sinong nag-aatid ng blessing? Ang banal na espiritu. Pagkatapos, sasakalin mo. So, kung may pinagagawa ang banal na espiritu, right away, tupdin mo, siguradong may blessing, kaakibat na yon sa dulo. Amen? Siguradong sigurado ho yun. Sige po, tayo po ay mag-review. Empowered to walk in discernment. Number 1, empowered to discern the will of God. Empowered to discern good from evil. Empowered to discern evil spirits. And James 1:5-8, if any of you lack wisdom, you should ask God, what gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown on and tossed by the wind. The person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. Dapat po hindi tayo double-minded. Kailangan ang ating kaisipan ay sentro lang sa isang posisyon na kung saan ng banal na espiritu ang siyang nangangasiwa. Huwag kang mag-atubili, kapatid, sapagkat ang double-minded hindi pinagpapala ng Panginoon. And last verse, John 14:26. But when the Father sends the advocate of my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ang banal na espiritu, ang siyang great teacher, a great reminder, tuturo niya at mag-aalarma siya sa iyo, kapatid, sapagkat siya ang advocate na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi nga dito, He will teach you everything and He will remind you of everything I have told you. Lahat ng sinabi ng Diyos, i-remind ka ng banal na espiritu. Kaya nga, kailangan empowered to walk in discernment through the Holy Spirit. Walk with filled of Spirit of God. Sa ganoon po, tayo'y makadiscern sa lahat ng mga bagay na to. Amen! Sige po, tayo po ngayon ay tumayo at tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan. Papanalangin natin ito at sama-sama.